Magandang hapon po. Welcome again to my channel, OG De Leon po. Welcome sa ating Bible reading na naman ngayong hapon na to. So ngayon po, ang ating babasahin ngayon ay ang awit o Psalms ng 145. Chapter 145 po ng Psalms, verse 1 hanggang verse 21. So magumpisa na po tayo. Sabi po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari ang aking ihahayag, sabi niya. Di ko titigilan magpakailanman magpasalamat sa Kanya. Dapat natin ihayag ang Kanyang mga salita. I-share natin sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa ating pamilya, no? Sa ating mga mahal sa buhay. Dapat natin i-share ang Kanyang mga mabubuting salita, ang Kanyang mga makapangyarihan salita, ang Kanyang mga totoong mga pangako sa ating lahat. Dapat natin i-share o ihayag sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Marapat na siya ay ating pasalamatan sa lahat ng binibigay niya sa atin, no? Dahil siya ang nagpoprotekta sa atin, siya nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo pinapabayaan, lalo-lalo na sa mga oras na kailangan natin siya. Tayo tumawag lamang ng totoo sa Kanya, ng taos-puso, lumapit at tanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi po dito, verse 2, aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dapat po pasalamatan natin siya. Simula noon hanggang ngayon sa ating buhay, dapat natin siyang pasalamatan. No? Lahat ng bagay na ibinigay sa Kanya noon, na ibinigay niya sa atin simula noon hanggang ngayon, na patuloy niya tayong binibiyayaan, patuloy niya tayong iniingatan, patuloy niya tayong pinalalakas, kasama ng ating mga mahal sa buhay, no? Pati na ang ating mga kaibigan, pati na ang ating mga pastors, bishops man, no? Lahat ng totoong naglilingkod sa Diyos. No, hindi niya pinapabayaan. Yung mga totoong tumatawag ng buong puso at kaluluwa, hindi niya pababayaan. Tayong lahat na taong ginawa niya. Dahil siya nagbigay buhay sa atin lahat. Sabi dito, verse 3, dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Dakila ang ating Diyos, no? Yung may mga bagay tayong hindi natin maunawaan, siya lang ang nakakaalam. May mga bagay na maganda na paano nangyari, paano nagawa, ano? May mga ginagawa rin siya sa ating buhay na kuminsan hindi natin maintindihan. Kuminsan na siya lamang ang nakakaalam, di ba? Siya lamang yung kanyang pamaraan kasi hindi natin kagaya. Iba ang pamamaraan ng tao kaysa sa Diyos dahil siya ay Diyos at makapangyarihan. Ano? May mga panalangin nga tayo, kagaya din ng sinabi ko sa isang Bible reading ko, na may mga pinagpipray tayo na hindi niya yung sinasagot kaagad or hindi yun ang dapat sa atin. Minsan kailangan natin magantay, no? Magpasensya, no? Ganun, bago niya ibigay yun. Sa tamang oras, sa tamang panahon. May mga bagay naman na hindi niya talaga ibibigay dahil hindi naman yun ang maganda para sa atin. Hindi naman yun ang maganda o nararapat o hindi naman yun ang kailangan natin. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay-bagay na makakabuti sa atin lahat. No? May mga situation din na may mga pinapanalangin tayo. Kagaya nga rin ng sinabi ko na may kaibigan na humingi ng prayer at pinag-pray natin, pinag-pray ko, sinamahan kong manalangin, na gusto niyang gumaling ang kanyang boyfriend pala. Yung girlfriend na nagsabi sa akin, lumapit sila, sige pag-pray natin, online lang, nag-pray kami, yun, ganyan. Pero yun nga, guminhawa ito ng konti, no? Nung pinag-pray namin, umokay daw, sabi nila, ganyan. Tapos nagpatuloy kaming manalangin. Pero kinabukasan po ay namatay yung kanyang boyfriend. No? Sabi kasi doon sa panalangin namin, ang gusto niyang mangyari ay gumaling, lumakas at magkaroon pa ng isang pagkakataon. Yun ang kahilingan niya, yung gumaling. No? Healing. Tapos nag-prayer request pa kami sa Wisdom Church, pinag-pray pa talaga yun. Pero yun nga ang nangyari. Pero dahil sa yung ways nga ni Lord ang masusunod, hindi yung ways natin,
So ang binigay niya dun sa taong pinagpipray namin ay yung total healing. No, yung talagang total na kagalingan ang ibinigay niya. Pinagpahinga niya yung tao. Siguro talagang kasi balita kong na talagang halos sumusuko na yung katawan ng tao, no, hindi na kaya. Marami ng komplikasyon na nangyari sa kanyang katawan, ano. So, siguro yun ang nararapat, yun ang maganda, yun ang dapat na mangyari, yung kagustuhan ng Diyos. Yun nga binigay sa amin, binigay sa kanya yung total healing ng tao. So yun po yung mga panalangin natin na dapat natin isipin din. Kung minsan talaga hindi natin maiisip kung bakit ganun, kung bakit ganyan, kung bakit ito ang binigay, hindi yung aking hinihingi. Kasi nga, Diyos ang nakakaalam ng lahat. Sabi po dito, verse 5, sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay pupurihin, ihahayag nila ang mga gawa mo nga makapangyarihan sa lahat ng lahi, sa lahat ng tao. Hindi lang Pilipino, hindi lang Amerikano, no? Hindi lang lahat ng lahi. Lahat ng lahi po. Lahat sa buong mundo, sa buong Pilipinas, lahat dapat purihin ang ating Diyos. Ang kanyang mga gawa ay dapat ihayag natin. Yung kanyang mga makapangyarihang ginawa, dapat natin i-share at sabihin sa mga tao, sa lahat, sa buong mundo. Verse 5, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga, yung ginawa sa ating mundo, no, yung mga ginawa sa mga bundok, dagat, halaman, hayop na 'di ba may mga hayop na kakaiba talaga, no, yung mga halaman, no, kung na napakagaganda, 'di ba? Yung kanyang mga kamangha-mangha na dapat natin sabihin natin sa ibang tao na yan ay gawa ng Diyos, no? Yung ating mundo na maganda, 'di ba? Yung ating buhay na maayos, dapat sinishare natin sa ibang tao. Sabi pa dito, verse 6, ang mga gawa mong makapangyarihay ipamalita sa lahat ng tao, aking sasabihin ikaw ay dakila, no? Napakadakila po talaga ng ating Diyos. Tunay na dakila. Sabi po sa 7, ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ng may kagalakan ng iyong katuwiran. Yung kanyang katuwiran ay tinuturo sa atin, no? Yung kanyang mga salita na dapat ganito, dapat maging mabuting tao tayo, dapat maging malinis tayo. Yun ang mga kanyang kagustuhan para sa ating mga tao. Yung kanyang katuwiran, ano? Yun dapat ihayag natin, ipamalita natin sa lahat ng tao na yun ang gusto niya sa bawat isa sa atin. Ang maging mabuting tao, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging mapagkumbaba. Yun po ang kanyang kagustuhan sa ating lahat na tao na dapat natin sinasabi sa lahat ng tao. Kaya po tayo mayroon Bible reading, kaya po tayo may mga church, kaya tayo may mga bishops, pastors, ano po, lahat po ng mga totoong naghahayag na salita ng Diyos. Kaya po sila nandyan ay para sabihin yung mga katuwiran, kautusan ng ating Diyos. No po? Yung kanyang kadakilaan. 7, ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan, aawitan. Di ba dapat natin siyang awitan? Sa mga simbahan din, sa mga church, inaawitan. Na kahit na dito sa bahay, pwede tayong sumabay sa mga worship song, mga ganyan. Pwede natin siyang awitan. Taas natin ang ating kamay, kumanta tayo. Awitan natin siya ng buong puso at may galak. Sabi po sa 8, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag. Totoo po yun. Mapagmahal siya. No, wag po natin iisipin na bakit kinuha niya sa ganong edad, bakit kinuha niya ang aking mga mahal sa buhay. Nakikita po ba natin ang sitwasyon ng ating mga mahal sa buhay? Kagaya po ng aking nanay na pumanaw na po nung March 3 po, ilang buwan pa lang po. Nakita rin namin na nakahiga, pero alam niyo po na may share ko lang ng konti na gusto sana naming lumaban, pero talagang makikita namin sa ano ng nanay na hirap na rin siya. Minsan lahat nga ayaw niya na, yung
may ilalagay na injection, kukuhanan ng ganyan, sabi niya, wag na, ganyan. Pero lahat nagpatuloy kami hanggang sa umabot na tinubuhan na siya, no? Na ayaw na rin niyang ipalagay sana yun. Pero nung nilagay ngayon, parang lalo siyang nahirapan. Pero gusto namin lumaban pa. Pero siya ay ayaw niya. 'Di ba? Parang sabi nga namin magkakapatid, nag-usap-usap kami, na nag-pray kami na ayaw na nga ng nanay, nahihirapan na siya. Ibigay na raw namin kay Lord kung ano talaga yung kanyang kagustuhan. Hanggang sa nanalangin kami at pinaubayan na namin sa Diyos. At alam niyo po, nung matanggal yung kanyang mga swero, yung tubo, kung ano man na nakalagay, alam niyo po, makalipas lang ang mga ilang minuto, naging maaliwalas po ang kanyang mukha. Kumbaga sabi niya, salamat, hindi na ako mahirapan. At yun na rin ang kanyang kagustuhan at syempre yung kagustuhan ng Diyos. No? Masakit pero yun talaga ang mangyayari at yun din ang nararapat at yun ang gusto ng Diyos. No? Yung ways ang kanyang masunod, hindi yung ating ways. Sabi po dito, yun nga po sa 8, si Yahweh ay mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit at pag-ibig ay wagas, laging wagas, tunay ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Totoong hindi siya madaling magalit sa mga taong talagang gustong lumapit, gustong magbago, no? Gustong maging malinis, gustong lumakad sa kanyang mga kagustuhan at katuwiran. Pero kung ikaw ay magiging matigas ang ulo at patuloy kang gagawa ng kasalanan, patuloy mo siyang susuwayin, sa tingin niyo po ba hindi siya magagalit? Magagalit siya po. Siguradong mapaparusahan kung paulit-ulit ang iyong gagawin. Pero kung ikaw ay hihingi ng tawad, papatawarin ka ng Diyos dahil mabuti ang ating Diyos, mahabagin ang ating Diyos at totoo ang kanyang pagmamahal. May pangako po siya sa atin. Sabi nga dito sa Hebrews 8:12 po, Hebrews chapter 8 verse 12, sabi dito, for I will forgive their wickedness. Sabi niya, and I will remember their sins no more. Di ba po? Sinabi po yan ng Diyos sa atin. Kung tayo talaga ay hihingi ng tawad, magpapakumbaba at hindi na muling magkakasala, patatawarin niya tayo at hindi niya na aalalahanin ang ating mga kasalanan. Totoo po yan. Hebrews 8:12 po. Basahin niyo po yun. Sabi po dito sa 9, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatanggi sa kanyang nilikha pagkailangan niya ay ulitin ko lang po sabi sa 9, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Yung kanyang pagkalinga sa atin, mamamalagi yun habang panahon, habang tayo nabubuhay, habang tayo nasa sa kanya, habang tayo lumalapit sa kanya, habang tayo nagtitiwala sa kanya, hindi siya magbabago. Yung kanyang kalinga ay laging nasa atin. Lagi tayong magtatagumpay, lagi tayong magiging malakas, lagi tayong panalo. Wala tayong kalaban dahil siya ang lalaban. No? Siya magpoprotekta sa atin. Makapangyarihan ng ating Diyos. Makapangyarihan ng ating Ama. Protektado niya tayo. Panalo tayo lagi. Amen po. Sabi po sa 10, magpupuri lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Lahat tayong nilikha niya. Magpapasalamat at magpupuri sa kanya. Lahat tayong mga tao may buhay, no? Tayo may mga kamay, may bibig, may tenga, may mata tayo. Dapat tayo magpuri sa kanya. Dapat tayong magpasalamat sa kanya. Dahil sabi niya, kung hindi ka magpupuri, kung hindi tayo magpupuri sa kanya, uutusan niya mga halaman at bato para magpuri. Di ba po? May kamay ba at bibig ang bato? Wala po. Pero dahil sa Diyos, uutusan niya ang mga yon para sila ang magpuri. So tayo kumpleto, lahat. Kaya dapat tayo ang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Sabi pa sa 11, babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Totoo po yan, di ba? Alam po natin yan lahat. Makapangyarihan ang ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang baguhin. No? Tayong mga gustong magbago, na taos puso, kaya na tayong baguhin sa isang iglap lang.
Sabi pa dito, mahabagin, ah, yun nga po, babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. 12, dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Dahil sa pag-share natin, mababatid natin lahat, no? Mababasa natin sa kanyang mga salita ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, kabutihan, kanyang pagmamahal ay mababatid, malalaman ng bawat isa sa atin. Sabi dito, ang paghahari mo sabi sa 13, ang paghahari mo sadyang walang hanggan, hindi magbabago kailanman. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kagustuhan. Hindi siya po magbabago dahil sa Diyos. Tayo pa mga tao, kung minsan tayo pa ang madaling magbago. Pero ang ating Diyos, kailanman ay hindi. 13, paghahari. Ang paghahari mo sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano, ito ay mabuting lahat. Wala namang masamang ginawa ang Diyos. Lahat nandito sa ating mundo. 'Di ba? Pagkain, 'di ba? Magagandang lugar, dagat na malinis, no po. Lahat magaganda ang ginawa. Buhay natin na ginawa niya, kumpleto, maayos, malakas, malinis, 'di ba? Maayos po tayong ginawa ng ating Diyos. Kaya dapat po tayo magpakalinis hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. 14, siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lumapit lang po tayo ng taos-puso. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Tutulungan niya tayo dahil tayo ay totoong lumalapit, nagtitiwala sa ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng klaseng suliranin, kaya niyang pawiin, kaya niyang tanggalin. Aalisin niya yan dahil siya makapangyarihan. Babaguhin niya, tutuwid niya ang ating buhay, gagawin niyang maganda, kaaya-aya ang ating mga buhay. Ano? Sabi pa, 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Di ba? Diyos lamang ang lahat ng nagbibigay ng lahat. Huwag natin sasabihin na dahil sa lakas ko, dahil sa sipag ko, kaya ako nakakakain, kaya ako nakakabili. Saan po ba galing ang iyong lakas? Saan po ba galing ang iyong talino? Kundi dahil sa ating Diyos na lumikha. Kaya tayo malakas, kaya natin nagagawa lahat. Dahil sa Diyos, pinapatnubayan niya tayo, pinalalakas niya tayo, pinagtatagumpay niya ang bawat isa. Galing po lahat yan sa Diyos. Kaya lahat ng nasa atin, kapagkainan, galing sa ating Diyos. Dapat nating ipagpasalamat. Sabi pa dito, 14, siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok, yun nga po sa 14, sa panghihina at kanyang hahanguin kung tayo naghihina. Lapit tayo sa kanya, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng lakas at katagumpayan. 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan, siyang nagdudulot ng pagkain nila kinakailangan. 16, binigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap at ikinabubuhay, hindi ba po? Lahat meron tayong kinabubuhay. Kahit man yan is simple, pero meron pa rin tayong ikinabubuhay. Wag po natin sasabihin na wala. Lahat tayo, simple man yan, nagtitinda ka man, kinabubuhay mo pa rin yan. Ano po? Yung mga kahit construction worker, lakas nila ang kanilang ginagamit na bigay ng Diyos, may kinabubuhay pa rin sila. Hindi ba po? Lahat po yan galing sa ating Diyos. Hindi niya pa rin tayo talaga pinapabayaan simula noon hanggang ngayon. 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Di ba po? Lahat binibigay niya. Lahat. Makasalanan tayo, nagkamali tayo, nagkulang tayo. Pero hindi niya tayo binababayaan. Tinutulungan pa rin niya tayo. Di ba po? Kung minsan nagagalit tayo, nagtatampo tayo. Di ba?
Pero patuloy pa rin niya tayong binibiyayaan oras-oras. May pagkain, may nabibili ka, 'di ba? May mga bagay ka, may gadget ka ngayon. Minsan sobra-sobra pa, hindi lang isa, hindi ba po? Lahat binigay ng ating Diyos. 18, siya nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Di ba po yung lagi ko sinasabi sa inyo? Kung tapat kang lumalapit sa Diyos, na totoo kang lumalapit sa Kanya, pakikinggan ka niya. Gusto mong magbago, gusto mong maging mabuting tao para sa Kanya, gusto mong maging karapat-dapat kang lumapit sa Kanya, di ba po? Tutulungan ka niya. Hindi niya tayo pababayaan. Pakikinggan niya tayo dahil totoo yung ating paglapit sa Kanya. 19, bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa Kanya. Ulitin ko, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya, Kanyang tutulungan at kung nagigipit, hinahango sila. Ulitin ko lang, 19, bawat kailangan ng tao tapat at may takot sa Kanya, yung lahat ng may kailangan, yung taong tapat, yung taong may takot sa Kanya, Kanyang tutulungan, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila dahil lumalapit tayo ng totoo, di ba po? Dahil tayo lumalapit ng buong puso at kaluluwa, nagtitiwala na tayo sa ating Diyos. Pakikinggan niya tayo, tutulungan niya tayo, didinggin niya tayo. Yun po ang Kanyang sabi. Yun po ang Kanyang pangako sa bawat isa sa atin. 21 po, lastly, aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Tayo po, na patuloy niyang binibiyayaan, na patuloy niyang pinapalakas, na patuloy niyang binibigyan ng chance sa ating mga buhay. Pag-asa, katagumpayan, lahat po tayo ay dapat magpuri sa Kanya. Tayong mga hanggang ngayon nakakarinig ng Kanyang mga salita upang maging mapalapit tayo, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, lumalapit tayo ng totoo sa Kanya. Papakinggan niya tayo. Dapat natin siyang purihin, pasalamatan, sambahin. Dahil tayo lumalapit ng taos puso sa Kanya. Gusto nating mabago ang ating mga buhay. Gusto nating maging maayos para sa Kanya, para sa ating kapwa, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating sarili, para sa kapatawaran ng ating kasalanan at katagumpayan ng ating buhay. Lalapit tayo sa Diyos at tatanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Totoo pong napakabuti niya. Kung hindi niya tayo mahal, ibibigay pa ba niya ang kanyang bugtong na anak para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan? Hindi ba po? Tunay po ang pagmamahal ng ating Diyos sa Kanya. Kaya kung tayo taos pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan, totoo lalapit at hihingi ng tawad sa Kanya, patatawarin po niya tayo. Yun po ang Kanyang sabi. Hebrews 8:12 po. For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Dahil totoo tayong lumalapit. Amen po yun. Hindi niya, kakalimutan niya na ating mga kasalanan dahil totoo tayong lumalapit at nagbabago sa Kanya. Na po, nakikinig tayo sa Kanyang mga salita at nagtitiwala tayo sa Kanyang mga pangako na mahal niya tayo, na pakikinggan niya tayo mga totoong lumalapit sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng oras ng ating pangangailangan sa Kanya, poprotektahan niya tayong lahat. Di ba po? Salamat sa ating Diyos. Dapat siyang pasalamatan, purihin, sambahin natin. Taas kamay tayo ibinibigay ang ating sarili sa Kanya upang tayo mapatawad, upang tayo maging tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoon sa taas. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo na ang Kanyang buhay ibinigay para sa atin. Ang Holy Spirit na ipinagkaloob ng Diyos para tayo protektuhan, samahan sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay na ating pangangailangan upang maging maayos, protektado ang ating buhay. Salamat po sa pakikinig nyo. Doon po natatapos ang ating Bible reading. Napakarami na naman nating natutunan. Napakarami na naman nating nadinig na pangako ng ating Diyos at sumobra-sobra na naman na ang ating pag-asa. May pag-asa naman talaga tayo sa ating Diyos.
Nandyan siya, handang makinig. Dahil tayo nagbabago na. Dahil tayo hindi nagagawa ng kasalanan. Dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. Kasama na natin siya sa ating buhay, magpakailanman. Hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay, kasama natin siya. Kaya tayo'y palaging magtatagumpay. In Jesus' name, in Jesus' name, tagumpay natin sunod-sunod. Hindi tayo magkukulang, labis-labis pa, sobra-sobra. Siksik, liglig at umaapaw ang ating blessings na galing sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat po ulit sa ating Bible reading na naman ngayong hapon na ito. Salamat po sa inyong pagsama. Samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong hapon na to. Tayo po magsiyoko. Ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, una, maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal sa bawat tao. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Dahil, Lord, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat sa iyong mga salita na bigay para sa amin. Sa iyong mga makapangyarihan salita na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay karunungan, nagbibigay katatagan, at nagbibigay katagumpayan sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po, Lord. Salamat po talaga. Salamat, Jesus, sa iyong buhay na bigay sa amin. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa pag-asa na naman na ibinigay mo sa amin. Salamat lagi sa pagsama mo sa amin sa pakikipaglaban sa anumang klaseng kalaban na meron ng aming mundo, na meron ng aming buhay na pagsubok, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan. Lagi ka nandyan. Tunay ngang tapat ka sa amin, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Napakabuti mo sa amin lahat. Thank you, Lord. Pag-asa namin talaga, Lord, ay nasa iyo lamang. Ikaw lamang aming sandigan. Matibay na sandigan namin. O God, samahan mo kami habang kami nabubuhay, O God, upang ang lahat ay mapagtagumpayan namin. Dahil, Lord, kung wala ka, wala rin ang aming buhay, O God. Wala rin saysay ang aming buhay. Dahil ikaw ang lumikha, ikaw ang nagbigay buhay sa amin. Ikaw lang din ang magpapanalo sa amin at magpapatatag at magpapatagumpay sa amin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat, Lord, sa lahat-lahat ng bagay na binigay mo sa amin. Sa napakaraming blessings na pinagkakaloob mo at ibibigay mo pa sa amin, Lord. Siksik, liglig at umaapaw, O Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. At muli, Lord, sa laban namin ito, sa mga virus na yan, sa mga NCOV na yan, Father God, alam ko pong tatapusin mo yan. Nagtitiwala na po kami. Nagtitiwala kami sa iyo, Lord. Natatapusin mo na to. Magiging maayos na ang buong Pilipinas. Lord, sasamahan mo ang aming Presidente Duterte, mga kasamahan niyang mabubuti ang mga ginagawa, Lord. Aming Mayora dito sa Laguna, o Lord, Santa Rosa. Sasamahan mo siya upang magtagumpay ng maayos ang kanyang pamamahala, O God. Ganon din ang mga scientists na gumagawa ng gamot para, Lord, sa NCOV na yan, sa mga virus, Lord, yung mga totoong scientists na nagtitiwala din sa iyo, Lord. Mga doktor, nurse na nagtitiwala at umaasa sa iyong kapangyarihan, Lord, upang mapagtagumpayan nila na mapagaling ang may mga karamdaman. Ang mga pulis, sundalo na totoong naglilingkod sa bayan, O God, na may mga takot sa iyo, Father God, mga barangay captain, chairman, O God, at tanod, Lord, mga frontliner, Lord, na totoong binubuwis ang buhay para makatulong sa buong bayan, sa buong mundo, Father God. Ang mga good Samaritan na patuloy na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Salamat din, Lord, dahil patuloy mo silang hinihipo, God. Patuloy mong hinihipo ang mga taong yan upang gumawa ng kabutihan. Una, para sa inyo, sa kanilang kapwa, sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat, Lord, dahil sa iyo galing ang lahat. Kung wala ka, Lord, hindi namin ito mapapagtagumpayan. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa. Thank you, Lord. Tagumpay namin sunod-sunod, O Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat din, Lord, sa lahat-lahat na ibibigay mo pa sa amin. Sa mga taong totoong gustong magbago, na nakikinig ng mga salita, nanonood ng mga Bible reading, Bible study, Father God, na handang ibigay ang kanilang buhay upang mabago, malinis, upang sumunod sa iyo. Salamat, Lord, sa inyo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, pinupuri ka namin.
pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila o Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po. Salamat po sa muling pagsama nyo sa aking Bible reading na naman ngayong hapon na to. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nanonood po, sa mga nag-subscribe po, talagang salamat sa inyo. Sa mga nagla-like, salamat po. Sana magpatuloy lang kayo makinig, sana madagdagan pa tayo, no, na marami makanood, makarinig ng mga salita ng Diyos upang sila rin ay makabahagi sa ating mga blessings, sa pagpapala ng Diyos, makabahagi sa ating mga binibigay ng Diyos. Mabago din ang kanilang mga buhay, kagaya natin. Maging maayos, maging mas masaya, maunlad, masagana, at mas maging tagumpay. Salamat po muli sa lahat. Salamat po. At sa mga bago po sa aking channel, ay mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos, at yung notification bell po, pakiclick po para po updated po kayo sa lahat pang videos na aking i-upload. Salamat po talaga sa inyo. Salamat po talaga. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa inyong lahat at sa ating lahat. Salamat po.